Bakit po ba natin ipinagdiriwang ang linggo ng Kristong Hari? You're watching ETVN Philippines. Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat na mga sumusubaybay sa ating Himpilan, Emmanuel TV Network. We all believe that Jesus Christ is God. We all believe in the Trinity. So that so much more is the thing that will make you stay and make you continue on with faith. Ito po ang katotohanan ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa mga susunod po nating pagtatanghal. Ako po si Brother Marco, si Evangelista, na lagi pong nagpapaalala at nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. Purihin ang Panginoon. Muli, mga minamahal na taga-subaybay, ay magsasagawa tayo ng isang pag-aaral upang malinawan natin ang ating pananampalatayang Katoliko dito sa ating programang Defend the Faith sa Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. Ngayon po ay nalalapit nating ipagdiwang ang isang dakilang kapistahan. At ito po ay ginagawa tuwing huling linggo ng Nobyembre ng bawat taon. At ito po ay ang ating natawag nating Christ the King. Ang ating mahal na Kristong Hari. Alam mo ninyo, kapansin-pansin, itong celebration natin na ito, itong pagkilala natin na ito sa ating Kristong Hari, ang isa sa selebrasyon, ang isa sa mga aral ng Iglesia Katolika na hindi kinukundina ng iba't ibang sekta. Mukhang sa dami ng mga aral na nagsisirculate sa simbahan, ito ang hindi nila matutulan, hindi nila ma-oppose. Bakit? Siguro naman, pag hinarang nila, pagka tumanggi sila na si Jesus ay hari, malaking problema na talaga sa kanila. At talagang nagpapakilala na ito na ang kanilang mga samahan ay isang kulto. No? Kaya medyo ingat sila na tirahin, ingat sila na sitahin o questionin ang ating pagtatanghal sa ating Panginoong Jesucristo bilang Kristong Hari. Now, para mas maintindihan natin, bakit po ba natin ipinagdiriwang ang linggo ng Kristong Hari? Una, sapagkat ipinapahayag po natin, niyayakap at tinatanggap sa ating buhay ang pagiging tunay na hari ng ating Panginoong Hesus. Bakit natin ito pinagdiriwang? Sapagkat tayo'y nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang authority bilang ating hari, bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So ito po yung dahilan kung bakit natin ito isinicelebrate yearly. And then sabi po ng banal na kasulatan, sa bahagi po ng unang aklat ng Timoteo, chapter 6, verse 15, na sa kanyang kapanahunan ay ipinahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. King of Kings, the Lord of Lords. Kaya pala ang mga iba't ibang denominasyon hindi makapag-oppose dito sapagkat ito talaga ang ipinapahayag ng ating banal na kasulatan. Palagay ko, pag talagang kinwestiyon nila to, tulad ng una ko nang sinabi, malaking boomerang sa kanila. And then, para ho sa mas lalo pa nating kaalaman, okay, yearly, sineselebrate natin ito. Pero kailan po ba orihinal na nagsimula ang celebration na ito sa loob ng Santa Iglesia Katolika? Ang babalikan natin dito, yung kasaysayan niya. Ang kapistahan po ng Kristong Hari
ay itinalaga ni Pope Pius XI noong 1925. Siya po ang nagdeklara ng kapistahang ito sa pamamagitan ng kanyang encyclical Quas Primas na ang kahulugan po ay in the first. Quas Primas. Now, what is the purpose? Ano po ba yung layunin nitong encyclical na ito na ipinalabas ni Pope Pius IX o XI? Ano po ba ang purpose nito? Una, ang encyclical ay isang liham ng Santo Papa, sinicirculate po ito, pinalalaganap sa kabuuan ng simbahan, na ang kanyang layunin ay ma-address o matukoy po ang mga concern, ang mga pangangailangan ng simbahan, at upang kung mayroong mga panganib na nakaamba sa simbahan, mga kaguluhan, ay naipararating sa mga kinauukulan, sa kabuuan ng Santa Iglesia. At kabahagi rin ito ay ano ba yung mga nangyayari sa ating society, sa mundo, at upang maitugon ang mga pangangailangan ito, gumagawa po ng encyclical o letter ang ating Santo Papa. Now, ano ba ang objective ni Pope Pius XI? Bakit po siya nag-initiate ng celebration ng Kristong Hari? Kasi bakit kamakailan lang pala nangyari ito, 1925 lang pala. Ang tagal-tagal na ika ng simbahang Katolika. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung formal celebration, no? Hindi ibig sabihin 1925 lang naging hari ang ating Panginoong Jesucristo, King of Kings or Lord of Lords. Mali na namang kaisipan yan. Nagkaroon lang ng formalidad na selebrasyon ang katangian o ang titulong ito ng Panginoon bilang Hari ng mga Hari, King of Kings, Christ the King, nung ito po ay diniklara nga ni Pope Pius XI. Now, ang objective po ay upang ipaalala sa simbahan, in general sa buong mundo, ng ating Panginoong Jesucristo, no, is the Lord of the universe, Panginoon ng buong mundo. At dito dinidiin din ang objective ni Pope Pius XI na ang Panginoong Jesucristo ay kilalanin ng bawat mananampalataya bilang Diyos at tao. True God and true man. Yan po yung tinutukoy ng celebration na ito. At sa Biblia, kung ating babasahin ang aklat ng Pilipos, chapter 2, verse 9 to 11, ganito po ang ating mababasa. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Ibig sabihin, dinakila siya. Siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng mga nanga sa ibabaw ng lupa at ng mga nanga sa ilalim ng lupa at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, ito po, makikita natin, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Yan po ang maliwanag na tinuturo sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos. At kung mapapansin po natin sa binasa nating ito, lahat ng tuhod ay luluhod ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa, at ng mga nasa ilalim pa ng lupa. You're watching ETVN Philippines. So, tatlong dimension, Nasa langit,
nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa, isa lang ang gagawin. Iluluhod ang inyong mga tuhod at ang dila ay magpapahayag ang Panginoon ay, si Jesus ay Panginoon. That Jesus Christ is Lord. At sa bahagi po ng Hebreo chapter 1 verse 8 ay ganito naman po ang ating mababasa. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katarungay ang setro ng iyong kaharian. Kung iintindihin po natin, sinabi po sa hango ng New International Version, but about the Son, tungkol naman sa anak, He says, may nagsalita po, sino yon? Ang Ama. Ano ang kanyang pahayag? Ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Your throne, O God, will last forever and ever. Ang Ama po, kinilala ang anak. Ipinahayag ng Ama na ang anak ay, Diyos. Sa iyong trono, O Diyos. So ito po'y matibay na deklarasyon ng aral ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi tao lang, tulad ng turo ng ibang kulto, tulad ng turo ng ibang sekta. Si Jesus ay hindi tao lang or tao. Si Jesus ay totoong tao, totoong Diyos. At ito'y maliwanag na tinuturo ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo chapter 1 verse 8. At sa bahagi pa po ng aklat ng Roma chapter 9 verse 5 ay ganito ang ating mababasa. Sa kanila, ang mga patriarka at sa kanilang lahi ay nagmula ang Kristo ayon sa laman, Diyos na kataas-taasan. Didiinan ko po ang sinabi ng Roma 9:5, siya po ay Kristo ayon sa laman, ayon sa pagkatao. May kasunod po. Ano ang kasunod? Diyos na kataas-taasan at maluwalhati magpakailanman. Amen. So kung isasalin sa English, New International Version, ang sabi, theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all, forever praised. Amen. So dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, klarong-klaro, napakadaming patunay, pero ibibrief lang natin, no? Ibibrief lang natin, napaka-kaunting talata nito, pero mga solid. Solid ang referensya na ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po tao, kundi tao, tunay na Diyos. Yan po ang turo ng Biblia. Hindi ko pa ho ginagamitan ito ng Catechism of the Catholic Church para naman walang masabi yung mga ibang sekta. No? Naturo nyo yan eh. Yan ay inyong katekismo. Ang tinuturo natin according to the Holy Scripture. Now, let's back po doon sa objective ni Pope Pius XI sa kanyang letter, sa kanyang encyclical. Ganito po ang tagpo. Matapos po ang World War I, unang digmaang pandaigdig. Una. At ito po yung nangyari, nag-originate po ito sa Europa na tumagal from July 28, 1914 hanggang November 11, 1918. Ang sekularismo po, secularism, o ang tawag natin sa ibang termino ay makamundong pag-iisip, unti-unti pong lumaganap at kinain po ang kulturang makadiyos. Nanaig po yung secularism dun po sa mentalidad at kulturang makadiyos. Sinira po nito ang pananampalatayang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo para siyang anay. No? Kinakain niya yung ating kulturang makadiyos. Kinakain niya.
Kaya nga, ang ginawa ni Pope Pius XI ay ipinaalala sa buong mundo sa pamamagitan ng kapistahan ng Kristong Hari na dapat ang buong daigdig ay magbalik loob sa Diyos at itanghal ang ating tagapagligtas, hindi lamang our Savior, kundi tunay na Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Now, ano po ba yung inaasahan ni Pope Pius XI nung ginawa niya po yung kanyang encyclical? Number 1, para ipagdiwang ang kapistahang ito, magkakaroon po ng impact na ang mga pinuno ng bawat bansa, no, ay magkakaroon ng mataas na respeto sa ating Kristong Hari. Ibig sabihin, kilalanin na hindi sila ang hari. Ang kanilang paghari, limitado. Kilalanin na ang Kristong Hari is the Lord of Lords and the King of Kings, according to encyclical Quas Primas number 31. Pangalawang dahilan, upang ang bawat bansa ay makita at bigyan ng kalayaan ang Santa Iglesia, upang bigyan ng immunity ang simbahan mula sa kapangyarihan ng Estado. Kaya ho, meron ngang nangyayaring separation of the state and the church. No? So ito po ay bahagi pa rin ng objective ng encyclical ni Pope Pius XI. At yan po yung nakalagay sa encyclical Quas Primas number 32. At higit sa lahat, ang selebrasyon po ng Christ the King ay upang ipaalala sa mga faithful, sa mga mananampalataya, na tayo'y mayroong lakas, na tayo'y mayroong tapang, na ipagdiwang ito sapagkat mayroong mga kolonyal na kaisipan na wala ng Diyos, na ang Diyos ay hindi umiiral. So every year, last week of November, pinagdiriwang natin, inaalala natin, ginugunita natin that our Lord Jesus Christ is true King, Christ the King, upang muling ipagbantog sa mundo na mayroong naging tao at ito ay ang Diyos. Diyos na naging tao. Kaya ho tatandaan natin, hindi ho ordinaryong celebration ang Christ the King. Dapat nating ipaglaban na ang haring ito, hindi hari lamang. Ang haring ito, hari ng mga hari. Ang haring ito, hindi tao lang. Ang haring ito ay tunay na Diyos at tunay na tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa mga susunod po nating pagtatanghal dito po sa ating programang Depend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po, si Brother Marco C. Evangelista, na laging nagpapaalalang ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. You're watching ETVN Philippines.